Mahiwagang kwento. Sa isang liblib na baryo sa Luzon, may isang pamilyang halos wala nang makain. Si Mang Berto, dating magaling na panday, ay nawalan na ng hanap buhay dahil wala nang bumibili ng kanyang mga gawa. Rosa, wala na tayong bigas. Wala na akong maibenta. Paano na ang mga bata? Ngunit isang gabi sa buwan ng Oktubre, may dumating na kakaibang bisita sa kanilang bakuran. Isang baboy na may pilak na balahibo at gintong mga mata. Ano ka? Saan ka nang galing? Hindi makapaniwala si Mang Berto. Ang baboy ay tila nakakaintindi sa kanya. Kinabukasan, natuklasan niya ang hindi kapanipaniwalang katotohanan. Berto, tingnan mo, ginto, tunay na ginto. Tuwing umuungol ang mahiwagang baboy, lumalabas ang mga gintong barya mula sa lupa kung saan ito gumagalaw. Isang himala na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Salamat sa Diyos. Salamat sa mahiwagang baboy na ito. Hindi na magugutom ang aking pamilya. Sa loob lamang ng 3 buwan, naging mayaman ang pamilya ni Mang Berto. Ngunit may kapalit ang kanilang kapalaran, ang inggit ng kanilang mga marites na kapitbahay. Paano naging mayaman si Mang Berto? Dati ay wala silang makain. May lihim siguro sila, may kayamanan na natagpuan. Si Mang Tonyo, ang pinakasakim na tao sa baryo, ay nagsimulang mag-imbestiga. Isang gabi, nakita niya ang lihim ng mahiwagang baboy. Kaya pala, ang baboy. Ang baboy ang sikreto nila. Dapat mapa sa akin yan. Salamat sa iyo, kaibigan. Aalagaan kita habang buhay pag napasa akin ka na. Ngunit ang kasakiman ni Mang Tonyo ay tagusan hanggang laman. Isang madilim na gabi, tinangka niyang nakawin ang mahiwagang baboy. Sino ang nanghihimasok sa aking tahanan? Ako lang. Gusto ko lang ng konting ginto. Ang kasakiman ay sumpa. Dahil sa iyong pagnanakaw, mawawala sa iyo ang lahat ng iyong pag-aari. Sa loob ng isang gabi, nawala ang lahat kay Mang Tonyo. Ang kanyang bahay, kanyang kayamanan, lahat ay naging abo. Baboy, huwag sapat na ang parusa mo sa akin. Ikaw, Mang Berto, ay may mabuting puso. Ngunit, ang aking misyon dito ay tapos na. Natutunan mo na ang halaga ng pasasalamat at kontento. Kinaumagahan, alam ni Mang Berto na kailangan ng umalis ng mahiwagang baboy. Ngunit hindi siya nalungkot. Salamat sa lahat. Hindi ko kailanman makakalimutan ang iyong ginawa para sa amin. Paalam, mahiwagang baboy. Mahal ka namin. Ang huling gintong barya na iniwan ng mahiwagang baboy ay sapat na upang magsimula muli si Mang Berto ng kanyang negosyo. Ngunit ngayon, may kasamang karunungan at pasasalamat sa puso. Si Mang Berto ay naging kilala hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kanyang kabutihan. Tinulungan niya ang iba pang mahihirap sa baryo. At ibinahagi ang aral na natutunan niya. Ang kwento ng mahiwagang baboy ay nagtuturo sa atin ng 2 mahalagang aral. Una, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto at pilak, kundi sa pasasalamat at kontento sa kung ano ang mayroon tayo. Pangalawa,
Ang kasakiman ay sumpa na magdudulot lamang ng pagdawasak. Ang pagdulong sa kapwa at pagiging mapagpasalamat ang tunay na daan sa kaligayahan. Tandaan, ang mga himala ay dumarating sa mga taong may mabuting puso at handang magpasalamat sa bawat biyaya. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-like ang video at i-subscribe ang aking channel.